magtitiento pa yun, Emma. Adjust natin tong Pusinero de Manila. Pusinero. Ibabalik mo doon yan, ang kahoy na yan. Yan o, nakat-cut na natin mga cups yung ating pang cutter head dito sa nepa. So adjust na lang natin tong pillow block para tumapat siya dito sa nepa niya. Ito okay na to. Pinakabutas na lang. Walang butas. Walang problema. Walang butas. Ito. Alayo. Alayang. Ayos. Okay. Pa. Dadagdagan pa ba? Yung ganun sana, oh. Ang ruleta ni Mang Bornok. Ito po yung mga project ni Kus hanggang ngayon. Pambata. Pambata yung mga project mo ba yun? Oh, taya. Ayos na ba yan? Ayan. Dala yung konti. Ayan, oh. Mas mahaba yung belt nito mga kaps. I-fix na lang natin to ng tornilyo dito ng carriage bolt na 6. Tagusan dito sa ilalim. Dalawa. Tapos dito dalawa din. Yan, para nakapix tong pillow block natin. Meron na. Ayan o. Meron akong dating talim dito eh. Nilagay ko muna ito. Inesting ko lang. Yeah, kunin mo yung belt. Mga flash door ni Mang RJ Bukol. Nakakadalaw na siya. Pangatlo na yun. Mabilis mo rin gagawa ng flash door pala, no? Hindi pa ba? Hindi pa ka. Sabi mo kasi di ka naninigarilyo. Hindi, pagkahingi, pwede. Oh no! Pagkahingi, eka. Sabi nga ni Kulot. Yan, naikabit na natin mga kaps yung bola. Nakapix na yan, may tornilyo na. Yan, kabilaan. So, susukatan na natin ngayon yung pan belt dito. Bago natin i-fix itong motor dito sa base. So, tatanggalin na natin to muna. At ipapalit natin yung pulya. Ito.
yung kanyang pusinero kung tawagin. Ito yung pan belt na gamit natin dun sa jointer planer natin mga kaps. Ito ay B72. So maikli to. Kasi itong ginawa namin na to ngayon, dati kasi dito yung base sa loob na to. So ngayon dito na namin ilagay sa bandang dulo para mas ano siya, mas magandang tingnan, mas malinis tingnan. Alam, mas mahaba na ngayon yung belt niya, mas maganda yung salida ng makina. Tsaka mas pinalaki natin yung diameter ng pulya para mas mabilis yung ikot dito sa cutter head natin. So nakabit natin yung pulya para masukat natin ngayon yung haba ng pan belt. Metro lang kasi inches lang naman yung ginagamit dyan mga kaps. Tapos na-i-adjust to na itutulak papunta ron tapos pabalik dito para po pwede natin siyang higpitan. So yun mga kaps, dalawa kasi pulya natin. Ito 7 inches, ito 8 inches yung lapad. Ayan, 8 inches na yung gagamitin natin dito. Ayan, medyo mahigpit pa yata. Ayan, sakto lang. Pinabor na natin yan eh. Ayan. Tapos, susukatin natin ngayon dyan mula dito, yung paikot na to papunta rito. So, yun yung circumference. Ayan. Okay lang na medyo bumaba ng konti. Ilang kasi dahil pwede natin siyang i-adjust. D102 ang bibili natin. Yan, pupunta muna tayo sa bayan mga kaps para bumili ng pan belt. Tapos bibilan na rin natin siya ng breaker para may estila na natin. Ito yung nabili natin mga kaps na pan belt, B102. Tapos bumili na rin tayo ng breaker. So ganito na yung binili natin para dito na natin ikakabit sa side. Tingnan ko kung hindi siya sasagabal dito. Ganyan. Yan, testing lang muna. Wala pa tong tornilyo mga kaps yung base na to. Pero yan na siya. Yan o. Yan, okay na. Sakto lang yan. B102. Pero higpitan pa ito mga kaps. Kasi mga kaps yung ginawa namin, nandito yung makina sa baba. Ito ngayon nasa likod. Ito nasa side. Yung ginawa namin, ito mas mahaba ito eh. Mas mahaba yung top. Pero ito nasa side lang yung makina. Dito kasi yung base niya, dito siya nakamount. Yun naman ginawa namin, dito na siya sa likod. Bali, andito yung makina. Yan o. Yan mga kaps, nakikabit na yung fan belt. Yung mga kinakailangan sobrang higpit na ito eh. Yan o, iikot naman na yan o. So may allowance pa siya dito kaya hindi siya tatama. Tama lang yan, okay lang yan mga kaps. Yan o. Alright. Yan, binabatakan natin para hinigpitan doon. Okay na yung pan belt niya. Oo ayos na yan. Bago pa yan eh. Kapit na kapit yan. Saka hindi naman dudulas yan dahil ala namang ganong dala tong bola eh. Yung manipis na kain lang nung talim doon sa kahoy. Hindi niya kayang pahintuin yung makina niya. Hindi niya rin kayang padulasin. Hindi ba na lang kung sobrang ano talaga ha. Sobrang luwag nitong fan belt. Eh katulad yan, bagong bago. Kaya ba purol? Hindi rin hihinto. Tatalon-talon yung kahoy pag mapurol. Ha? Oh no!
Maganda yung buwelo niyan mga kaps. Mahaba yung kan eh. Mahaba yung pan belt. Sa atin eh, ano? B102. Yung gamit ko dun sa tistisan, B109. Check ko nga. Ayan, B109 nga. Ayan, double naman to. So yung layo nun, halos konti na lang diferensya. Saan? Ito mo ako nakasentro yung pan. Ano? Ha? Pero sa likod. Eh baka nakakatang dyan sa pa. Hindi rin nice eh. Kinakailangan dyan ano. Mataas pataw. Ano problema yan? Nakakasin. Eh, parehas na yun. Ng paggawa ng table planner. Buwan po ng bata siya, yan ang po ang kanyang trabaho. Paggawa ng table planner. Meron? Sabi. Na kailangan niya, akala mo lang buhok yung nakaalsa niya rito sa outfeed niya. Tapos dito lang magkakaroon ng adjustment sa infeed. Sa subuan. Ano po mga kaibigan, huwag kayong kukurap. Kapag kayo kumurap, kayo yung napikit. Nagkakailangan nyo ng table planner. Nandito lang po sa mga beds. Meron? Madaling lapitan, mahirap matagpuan. No. Pahigpitan yung dulo lang ang higpitan mo na. Pagka nagkukuha. Pag nag-a-adjust po tayo mga kaps, Dulo lang ang para ma-adjust natin ng pagka maganda. pinagsabay-sabay mo yan, hindi mo mayaasinta yan. Kailangan ganun ba talaga yung mga benro? Pag na-fix mo na yung dalawang dulot, okay na yung adjustment. Higpitan mo ng konti yon, tapos lahatan na yan, sabay na yan. Bali itong 10 inches na to ay 6 yung higpitan nito. Sa 8 inches naman na lapad mga kaps na talim ay 5. Ayan, naka-slant yung asintahan ng talim kaya hindi siya lalabas mga kaps. Ipit na ipit yan. Mas madali yan kaysa dun sa nabibili na nakabutas. Doon, ang hindi maganda doon, allen wrench siya ginagamit doon eh. Pagka medyo kinalawang na yun, wala na nun. Ayan, nakaipit lang. Madali siyang baklasin. Tapos sa paghihigpit ng tornilyo, hindi kinakailangang sobrang higpit. Yung tama lang. Kasi pagka maghahasa tayo, babaklasin ulit yan. Iba kasi ginagawa dito, hinahasa dito mismo sa table. Hindi dapat ganun. Mali yun, di ba mga benro? Na kailangan itatanggalin natin lahat ng talim para mahahasa natin na maayos yung blade niya. Hindi pwedeng sinasander. Hindi yun, mali. Tsaka ang pangit doon, tatamaan yung bola. Kailangan kung ano yung bilog niya, yan pa rin yun. Kasi Kailangan matuto maghasa. Hindi balanse dapat yan. Diba mga benro? Hindi pwede yung gamit lang ng gamit. Teka. Pagka gamit lang ng gamit, ala. Wala, no? Ala kwenta yun. Masisira ang gamit pag gamit lang ng gamit.
Kumbaga sa sasakyan, may maintenance din. Gamit ng gamit lang. Alam may gumamit. Kailangan yan, merong ano yan, yung siyempre yung para matibay. Ilalagay natin ang mga pa-blessing. No. Alfonso na. Kung napapansin niyo yung mga caps, yung slot nito meron siyang mas malalim dito sa bandang likod kasi yun yung sandalan ng talim natin. Baka makabili sila ng malapad na talim, pwede pa rin. Bawa 30 mm. Ito kasing talim na to ay 25 mm yung lapad or uno. Pagka 30 mm, 1 and 1/8 mga ganun. Yan lang, higpit na hindi na matatanggal yan eh. Handa, huwag mo na masyadong hipitan. Lang nun eh. Yan o. Yan, ayos na yan eh. Hindi naman maganda yung sobrang higpit. Pag tinanggal mo yan, manggagala iti ka rin. Yan, ganyan lang talaga. Tama na, ayos na. Kaluluwag. Kaya doon nabibilog yung tornilyo. Basta yung may... Isa lang naman yung ikakasan nyo muna, di ba? Isa nga lang, Isa lang para makita yung pinaka ano niya, pwede pa ilapit. adjustment. Pwede pa ilapit. Itong dalawa nito, paano to? Ito kasi yung talim natin mga caps ay ano yan, 8 inches lang yan. Mamaya pa lang yung kung makukuha yung ano gis na talim na lapad. Narating ba ngayon? Darating yan. Ngayon yung kain oh. Malaki na yung kain na yan. May saldak pa nga yan eh oh. Oo, tama. Oo, naman. Yan, may saldak pa yan. Nabibilib naman sa isipan ni Kasyo dyan. Naman yung talaga yung kumpare ko. Naman yung